So yun, good day mga ka-CR, welcome back sa Clover TV. Kasama na naman tayo sa panibagong video. So nakita nyo naman sa title, nag-start na tayo ng build series and ito yung part 1. So heads up lang, ang mga kinostomize natin or minodify is handlebar, handle grip, side mirror, busina, lahat ng signal lights, front and rear tail light, front and rear fender, nagkabit tayo ng skid plate and yun lang naman. So kung nakita nyo sa intro, kulay black yung upuan. So di pa tayo nagpalit ng upuan na kinabit ko lang yung bigay ng lola ko na anti-scratch, iwas kalmot ng pusa. So actually barako nga yun pero para sa barako pero kumasya naman siya sa keyway, so all goods. Natago rin niya yung parang mga kalmot ng pusa kasi ang pangit na talaga ng upuan natin. So sa part 2 and 3 siguro natin ikakabit yung seat and U-bend and yung wheel set since kailangan natin magpalit ng sprocket set pag nagkabit tayo ng malaking gulong. So bago natin simulan yung video, gusto ko lang mag-thank you kay Tito Josh. Siya yung kasama ko doon sa video and siya rin yung tinutukoy ko sa mga recent video natin na yung tito kong marunong. So pag may concern ako sa motor natin na labas na sa kaalaman ko or kakayanan ko ayusin, sa kanya ko na kinukonsulta. So shoutout sa Tito Josh. And gusto ko din i-shoutout yung malapit kong kaibigan na kasama ko lagi dati mag-ride, si Josh Lau. Shoutout sa dyan pre sa UAE, ingat ka dyan palagi and pagbalik mo rides na. So yun lang mga ka-CR, huwag na natin patagalin to. So yun nga mga ka-CR no, so halos lahat ng binili nating pang build is galing lang sa Shopee. Pero minake sure ko na lahat ng to is original or binili ko talaga sa legit store, yung may mall na logo. Yung handlebar and skid plate, matagal na sa atin to, hindi lang natin makabit-kabit. Yung skid plate hindi natin nakabit, gawa nga ng pangit yung nabili nating tools. Itong pang rear fender natin is na-score natin to kay Swabs. So shout out Swabs. Pang universal motorcycle daw to pero di ko alam kung plug and play sa keyway. Itong side mirror natin is pang Harley Davidson na style, color black. Rotatable 360 siya, so all goods. Papalit na rin tayo ng side mirror. And itong signal lights naman natin, nabili natin to sa Bimoto o Bimoto. Front and rear signal lights papalitan. And bumili rin ako nitong rear tail light. So headlights lang yung hindi natin papalitan sa mga ilaw kasi all good siya sa akin, yun pa rin yung LED. And ito naman yung handlebar natin, mid-rise lang, kakabit na natin. Papalit rin tayo ng handle grip since parang sira-sira na yung luma. And ito naman yung front fender, nakakabit natin. So ang kulang na lang dito is yung businang binili natin. Pero based sa Shopee natin, darating daw siya today. Sana umabot habang ginagawa pa natin yung motor. And don't worry mga ka-CR kasi ilalagay ko naman sa description box below yung mga link kung saan ko ito nabili sa Shopee. Maliban lang sa handlebar and skid plate kasi di ko na sila makita kung saan ko binili. So tara na. So itong bolt sa handlebar natin, wala kaming ganyang sukat na L-wrench. Malaki yung sa amin, so diniskartehan na lang ni Tito Jazz. Since malaki ginawa niya, binawasan na lang niya sa grinder para kumasya and matanggal namin. Since wala kaming hihiraman dito na malapit, sinakripisyo na lang niya yung L-wrench niya. So yun nga mga ka-CR no, buzzer beater itong busina natin, kaka-deliver lang ni Manong Rider. PIAA, loud horn. Mga ka-CR yung side mirrors. Busina, isa lang pala yung busina nito. So habang gumagawa tayo dito and nagsushoot ng build series, ina-upload ko ngayon sa YouTube yung 2-year review natin sa Keyway CR152. Ganyan kayo kalakas sa akin mga ka-CR. So share ko lang, halos isang oras naming pinalitan yung handlebar kasi talagang kumapit na yung bolt dun sa bakal ng handlebar. Isang oras ata tayo dyan eh. Dito lang naman kasi matigas yung dalawa. Mid-rise handlebar. So mga ka-CR, pagpasensyahan nyo na or sana excuse nyo na lang yung mga background noise ng mga bata, ng aso or ng mga sasakyan kasi apartment to or paupahang apartment ng ginagawaan nating garahe.
So tips lang mga ka-CR, pag nagpapalit kayo ng handlebar, may dalawang linya yan kung saan nyo dapat itapat yung riser para pumantay. Kasi pangit naman kung hindi pantay yung riser, pangit yung handling nun and delikado. So itatapat nyo lang yun sa linya. So nagsimula tayo gumawa mga ka-CR mga around 11:05 ng tanghali or ng umaga. Oo nga eh. Pero umangat naman siya kahit pa paano. Ito talaga fat bar. Lubo-lubo na. Sira namin. Ito yung backlit. So mid-rise lang tong handlebar natin ka-CR. Pero malaki na yung pinanibago ko kasi talagang tumaas din. Pero mas mataas yung fat bar and high rise. Pero ito scrambler na talaga to. Kasi umangat na siya kumpara dun sa stock na pang copy racer talaga. And shout out ulit kay Tito Jazz. The best yan, man. Shout out to Jazz. So kung ikukumpara natin yung haba ng stock handlebar na pang copy racer dito sa mid-rise, 3 to 4 inches yung haba ng stock. So talagang umikli yung sukat ng handlebar and mas goods yun para sa pagsingit-singit natin pag traffic. And yun lang mga ka-CR, hindi plug and play yung nabili nating mid-rise, kaya kinailangan ni Tito Jazz magbutas dito sa handlebar kasi masyadong malayo yung butas niya sa ilalim na kabitan ng tornilyo para di gumagalaw tong mga parts na nakakabit sa handlebar natin. Ito yung tinutukoy kong butas, oh. Sa ilalim na part yan. Yan yung lock ng tornilyo sa ano natin, sa handlebar. I mean yung sa handle grip. Doon sa throttle, ganun. So ayan, dinidiskartehan na ni Tito Jazz yung kabila. Minamarkahan na niya para mabutasan na rin. So yun, goods na goods tong side mirror natin, talagang panalo. Matte black siya, Harley Davidson style. So personal preference ko mga ka-CR, di ako fan ng bilog, kaya yung side mirror ko is parang ganyan, pa-oval. Ano, ikabit pa to? Extension? Para tumaas? Oo. Di sakto na to. Sabi na yan. May tabi mo na lang to. May dalawa na yan. And may kasama siyang extension kung sakaling gusto nyo na ng mas mataas pa dyan. Pero sa akin, goods na yan. Yun, no, talagang 360 rotatable siya and maganda yung pagkaka-fit niya kasi medyo mahirap siyang ikutin, pero for me goods yun kasi matagtag ka man sa humps or sa lubak, hindi siya magbabago or luluwang. Kasi yung previous side mirror ko, pansin ko gumagalaw siya pag sobrang tagtag ng daan, pero ito goods na goods yung fitting niya mga ka-CR. Highly recommended to kung bet nyo yung style. Yun, no, solid na mga ka-CR. So para sa akin, no, handlebar yung nagde-decide kung coffee racer or scrambler. Kasi kung nakayuko or mababa, automatic coffee racer, and kung mataas naman is scrambler. So thoughts ko lang yun mga ka-CR, no. So yun, di pwedeng si Tito Jazz lang ang gagawa, tutulong rin tayo syempre. So itong handle grip natin, nagpalit tayo kasi yung luma natin is parang butas-butas na and sira-sira. Same design lang naman, diamond style, pero yun, palit tayo ng bago. Ito pala itong sukat. So tips lang mga ka-CR, sa lahat ng klase ng handle grip, magkaiba yan ng butas. Yung isa, di hamak na mas malaki yung butas kumpara sa isa. Ibig sabihin nun, yung mas malaki dun yung para sa throttle. At yung isa is yung mas maliit is yung para sa kaliwa. So
So tapos na tayo sa handlebar area. Dito naman tayo gagawa sa mga lights. So ito pala yung design ng signal lights na napili natin. Di ko alam kung bullet type tawag dito eh. Pero pag nakikita ko to, naalala ko yung ulo ng kalaban ni Spider-Man, si Green Goblin. And nag-invest na tayo ng original na signal lights. So para pang matagalan. And 360 pesos isang pair nito. And may kasama siyang ganyan. Yung kung gusto nyo palitan yung bilog niya sa loob, yung kulay yellow, yan may red and white. So LED pala yan mga ka-CR. Hindi siya bulb. Saan nakaabot ko dito? Live ko na. Asan yung social security test ko? Okay. Yung signal light. Gusto yata dito. Hindi ka ba makuryente ng tigas? Ito. Hindi. So ayan mga ka-CR, no, yung nasa kaliwa yan yung luma natin, may kalakalawang na. Yan yung bullet type eh, sa pagkakaalam ko lang And yun, halagang 150 lang dalawa niyan. So itong bago natin is, yun, tingin ko hindi to agad-agad kakalawangan o sana hindi talaga siya kalawangan. Kasi dito po, connection, dito lang ito. Itim sa itim. Tapos itong pula dito sa puti at sa green. Ngayong dilaw hindi nakasali. Hindi lang, parang wala na siyang ano dyan. Oo, wala. May ground na. May ground. Electrical tape. Dito dyan. Kahit nawala na itong ano pa, kuryente, mas maganda na yung electrical tape pa rin natin para iwas short. Kabila. Lakas din. So tatanggalin na natin yung seat natin, no, para ready na yung mga ilaw sa likod na mapalitan. And tulad nung sinabi ko kanina, yung nakita nyong black something sa upuan natin nung intro is kinabit ko lang yun, anti-scratch sa kalmot ng pusa para maganda tignan sa video. And magpapalit rin naman tayo ng seat and U-bend, maglalagay tayo yan siguro sa part 2 mga ka-CR. Yun. Iba pala yung siya ano. Magtali ko subscriber. So shoutout Ellie sa subscriber nating napadaan. And ito yung rear fender natin pang scrambler type. Kasi kakabit natin dyan tong rear taillights. Ano nangyari dito? Dumi lang yan. Dumi. Yung nakakabit na parang plastic anti-type. Kaya napayad ako. Ang galing. Ayos. Pero kita yan. Kitang-kita yan. Ang galing. Oo. Kabila. Kabila. Yun. Okay. Actually mga ka-CR, napaisip ako dito, no, kasi kamukha nung rear taillight natin na stock yung kinabit kong mga signal lights, pare sila ng design. So napaisip ako niyan kung tatanggalin ko pa, kaso mas gusto ko talaga tong nabili nating design. And hindi ako nagsisi kasi sobrang lupit nung nabili nating rear taillights mga ka-CR, grabe. Saka wala ka ng makapitan bird na tornilyo. Kasi mga tornilyo nito nakaano eh. Hindi, meron kasamang tornilyo yan.
At yun na mga ka-CR, feeling namin hindi plug and play to nabili nating rear fender, so kailangan na naman ng little adjustment. Magbubutas tayo dito and binamarkahan na nga ni Tito Jazz yung mga pagbubutasan para sa tornilyo. Sana makita. Ayun. Stig na ito, pinag-isa ni Tito Jazz yung plaka sa rear taillight na ikakabit na lang sa rear fender. So ayan no, garage work yung nangyari dito no. Ayan, preparado kami ni Tito Jazz sa build series part 1 na to. So yung mga gamit talaga niya is solid. Yun lang, wala na tayong mahabang tornilyo. Ito just pa signal lights. Tapos pagdugtong nito, kailangan makuha lang yung sa ground. Di bali na yung ano pa, yung dito sa ibang kulay. Magkabaliktad kasi importante yung sa ground. Hindi magkabalik. Sa ground lang dapat parehas. Dapat parehas. Tapos dito sa positive negative niya kahit anong kulay. Pa signal lights nga to guys. Signal lang. Kaliwa ko to just. Ito ang ano, kaliwa. Last na yung ano to just brake. Tapos yung brake. Sa handbrake. Tapos ito naman yung support So brake. grabe ang rear taillight na yan mga ka-CR. Hindi lang visible sa video pero sa personal mas maganda talaga yung rear taillight na yan, promise. Time check kasi before na break time. Alas 4. So pagkatapos namin kumain ni Tito Jazz, binakbakan niya agad tong busina natin. And heads up lang, dalawa yung busina dyan sa PIAA pero isa lang yung kinabit ko. Goods na ako doon, malakas na sobra. Pag dalawa kasi yung kinabit, kailangan ng adjustment sa wire. So pag isa lang, plug and play siya. So maririnig nyo naman mamaya. And since tapos na tayo dito sa mga ilaw sa likod, kakabit na natin tong upuan. Onting linis-linis lang bago ikabit. Di ko pala napakita sa video na to kung paano kinabit yung black na anti-scratch, and di ko rin napakita na nag-spray ako ng glossy black sa pipe, sa mga stands para mapaganda tulad ng sinabi ko pag may kalawang na spray natin. Hindi ko siya napakita dito mga ka-CR. Ipahinga pa ng isang tornilyo. Isang busina pa lang yun pero goods na mga ka-CR. And hindi pa pala tayo nagkakabit na MDL lights mga ka-CR. So habang pina-finalize ni Tito Jazz yung busina, tinatanggal na natin dito yung stock na front fender para maikabit yung bago. Actually, may bakal sa dito. At curious nga tayo no kung ano itsura nito kung baka lang yung nakakabit. So dito sa skid plate nagkaroon tayo ng problema kasi since nag-i-spray nga ako ng black na paint pang tago ng mga kalawang, na-sprayan ko na ilang beses tong tornilyo dito, and feeling ko yun yung naging dahilan para kumapit ng husto or para hindi namin matanggal yung isang layer ng tornilyo sa ilalim. So isang tornilyo lang yung natanggal namin dyan and hirap na hirap pa kami.
So ginawa namin lahat na makakaya namin ni Tito Jazz para matanggal yan. Nag-spray pa kami ng W40 kaso ayaw talaga. So titingnan natin kung kaya ng isang baka lang to, yung skid plate. Since magaan lang yung skid plate, di naman siya parang full system or yung full engine guard na mahaba. Parang kaya naman, make sure lang namin na sobrang higpit. Pero hindi ko advisable na gayahin nyo to kasi di talaga namin matanggal yung ilalim. Siguro in the future pag ayaw talaga and hindi kaya ng isa, babarenahin na lang namin tong stock na tornilyo and bibili na lang ako ng pampalit para makabit yung dalawang bakal para sa skid plate. Pero sa mga oras na to na ginagawa kong i-record yung voice over, nakatatlong subok na ako sa keyway na ganyan lang yung skid plate pero okay naman. Pero once na makaramdam tayo ng onting mali, papatanggal ko agad yun para safe. So ayan siya mga ka-CR, 3 beses ko na siya na-try dito lang, okay naman siya. Pero pag naramdaman natin na onting mali lang, papatanggal ko agad. Hindi ko napakita sa video na inisprayan ko rin ng glossy black yung skid plate since medyo luma na siya. And last but not the least, itong front fender natin, kakabit na natin. May mga kasama siyang bolts or tornilyo kaya goods na goods. And ayun yung skid plate natin, ang dami na ring gas-gas. So ganyan design lang ng front fender yung napili natin. Di ko bet mga ka-CR yung nakakabit sa itaas na part, yung parang nakadikit sa headlights, yung may bracket siya doon. So ganyan lang, okay na sa akin. And sakto siya, medyo malaki pa yung allowance. So para pag nagpalaki tayo ng gulong, goods na goods yan mga ka-CR. So nagsimula tayo dito around past 11 AM and natapos tayo around 6 PM. So kain lang yung pahinga namin ni Tito Jazz, tanghalian lang. So yung seat, pipe and mga gulong sa ibang part na since di kaya ng budget natin isang bagsakang build. And for sure si Tito Jazz pa rin yung kasama natin sa mga susunod na part ng build series na to. So salamat ulit kay Tito Jazz. Jazz, tapos na, thank you. So yun lang mga ka-CR, no? Tandaan natin na ang pag-upgrade ng motor is malaking bonus na lang yan sa atin and sa motor natin. Ang importante is nahahatid pa rin tayo neto from point A to point B. Kaya wag tayo ma-felt down kung all stock pa rin tayo or hindi pa full build. Kasi minsan may mga bagay tayong mas dapat i-prioritize kaysa sa pagbibuild ng motor. Kami nga ni Clover 2 years mahigit na pero nasa 45 to 50% pa lang ng dream build natin . Pero alam ko naman na kahit pa konti-konti, mafu-full scrambler build ko rin si Clover. So yun lang mga ka-CR, no? Trust the process lang talaga and alam ko namang pare-parehas nating ma-achieve ang dream build or project bike natin sa mga kanya-kanya nating motor. And again, ito po si Clover TV. Bye for now. Ride safe always mga ka-CR.